welcome back po sa ating YouTube channel, Tags TV. Ang content natin ngayon guys, ituro ko sa inyo paano mag-assemble ng brake motor, yung brake ng isang SEW na motor. So, ngayon guys, makita nyo ang actual na pag-assemble ng isang brake ng motor. So, ito na guys, umpisahan natin. Okay guys, ito na yung actual na i-assemble natin. SEW to. Ito yung coil na dati na pinakita ko sa unang video, yung bagong rewind na brake coil. So ito na yon, makita niyo na yung actual na paano ikabit yung brake. So una natin isalpak dito guys, dapat naka pre-wheeling to. So dapat walang sayad kasi wala pang brake yan. So una, ikabit natin itong tatlong spring, pasok mo dito, tapos dito, saka ito, pangatlo, tapos itong mga ano to, tawag nito, spacer. Ito yung spacer. Tapos lagay natin yung, ito yung pinaka disc brake nya. So itong may ano guys, itong parang may nakapuslit, ito yung nasa loob. Huwag mong baliktarin na ganyan, dapat nakaganyan ang posisyon nya. So pasok mo yan, i-align mo yung ngipin nya, tapos yan, ikot-ikotin mo. So dapat pre-wheeling yan. Tapos ang sunod mo ipasok guys, ito yung pressure plate. Ito yung nakita nyo sa unang video ko na nilagay ko dito na may spring na nakaganyan. Ito na yung actual niya, ipasok natin to. So dapat itong ano guys, tatlo ang i-align mo dito sa mga bolt. Tapos yung isa para align dito sa daanan ng kable. So ganyan yan. At nakasalpak na yan guys, dapat ito maglalaro to kasi pag ganyan-ganyan ang laro niya, paghigop ng magnet. So dapat hindi naipit yan. So, ganyan. So, tapos ipasok natin tong brake coil. Ilagay natin tong 6 na piraso na spring. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6. So yung alignment niya guys, ito dapat dito yan nakatutok. So itong bolt, butas dito naka-align dito sa yan, ganyan. Tapos yung kable dito guys, hilain nyo para ma-align yung kable na papunta sa rectifier. Ito yung kable, tatlong kable to guys na pasupply ng brake coil. So i-align nyo, hilahin nyo lang ng dahan-dahan para may pasok nyo. Yan. Ayan. So plaster na siya guys. So saka mo ibalik yung mga lock nut nya. Tatlong nut. Plituhin yan lahat. Tapos gamit tayo ng, gaya ng sinabi ko dati guys, na 0.4 mm lang ang gamitin natin. Kasi yung 0.3 hindi natin kasi yung 0.3 kadalasan pag baluktot yung ano natin, yung mga brake disc, lalo na kung medyo may kalumaan na, wala tayong bagong pamalit. So kailangan natin ng 0.4 lang para sure tayo na hindi siya sumasayad. So itong gamitin natin. So ikpitan muna natin to. Kasi ito yung sinabi ko sa inyo na malayo yung gap niya. So posible na hindi mahigop ng magnet. So yung tendency yan, masira yung brake coil nyo.
Higpitan natin to. Hanggang sa malapit na yung gap niya, hanggang sa lumiit yung gap, na sukatin na natin ng 0.4 mm. So medyo lumalapit-lapit na yung gap niya, guys. Ayan, malapit na. Tapos pag ganyan na, guys, ipasok mo na yung filler gauge mo na 0.4 mm, saka dahanin mong higpitan. So pag sobrang higpit, guys, hindi mo mahila to. Dapat higpitan, luwagan mo konti. Yung paghila mo na yung medyo masikip na mahila-hila mo yung yung filler gauge. Wag din na gawing sobrang higpit kasi pag trip yung motor mo, mag-hamster. So dapat dito pasok mo dito sa pangalawang bolt. Yan. Ayan, sobrang higpit, di mo mahila. So dapat luwagan mo kunti. Ayan. So dapat mahila siya, na nakapasok siya, na mahila-hila mo. Ito. So tandaan nyo, guys, na magsukat kayo dapat na malapit sa bolt, ha. Huwag kayong magsukat na sa gitna ng in between ng dalawang bolt, para balance yung sukat ninyo. So ito, ayan, sobrang higpit, luwagan hanggang sa mahila-hila. Okay? So, ngayon, para sure, gawin nyo, sikwatin nyo dito para gumagalaw yung brake. Dapat ito, guys, maglaro ito pag may magnet na tong, may supply na tong brake coil, itong pressure plate, hihigupin ng magnet yan, ng brake coil. So mag-release yung disc brake natin, saka ikot na yung motor. So freewheeling na siya, na tumatakbo yung motor. So ngayon, guys, itong tatlong kable na to, yung standard na kulay niya, guys, sa original na kulay is yung number 1. Nakakonek sa number 1 ng rectifier. Ito yung may stripe. Makikita nyo may stripe yan, yellow or may stripe na red. Pero yung sa rewinded na, guys, ay ko naman na yung standard nya. Ito yung may stripe, tapos yung pangalawa is red, at saka yung pangatlo is yan, kulay green. So yung mga brake coil na rewinded na, ang naging kulay dito, ang nilagay nila is ito yung white, yung pangalawa red pa rin, at saka yung pangatlo is naging blue. Pero yun pa rin ang connection nyo, walang magbago. So i-connect na natin to. So itong stripe, guys, connect natin sa number 1. Yan. Tapos yung red, yung pangalawa, lagay natin sa number 3. Standard na connection yan to, guys. Ito yung connection nya sa SEW na motor. So lagay natin sa number 3. Tapos yung pangatlo na green,
Nakakonect siya sa number 4 kasi gumagamit siya ng fast braking. Kung sino yung nakapanood ng video ko dati, yung green nakalagay dito kasi hindi ginamit yung fast braking, normal braking lang. Pero ito, nagamit siya ng fast braking. So dito yan, number 4. Lagay natin sa number 4. Yan. So, gaya yung sinabi ko dati, yung fast braking, may dalawang contact dito na nakakonect. Ito yung number 4 kasi 5 yun ang ano niya, terminal dito sa pinaka-rectifier niya. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung fast braking, may dalawang contact nakakonect dito, dalawang cable. Papunta yan sa control room. May dalawang contact, may contact doon na normally open. Ito yung ginagamit niya para sa fast braking. Pero kung normal, ito wala to dalawa, ito nakakonect lang dito. So separate yung supply ng, kagaya yung sinabi ko dati na kung fast braking, separate yung supply niya sa 380 volts. Ito papunta yan doon sa loob. Pero kung normal, yung supply dito sa 2 and 3 nakaparallel lang sa motor. So yan lang guys. So kung may katanungan kayo, comment lang kayo sa comment section, saka sasagutin ko yan kung hindi pa nyo nakuha. So ganyan lang ang pag-connect guys. So ngayon, ikutin natin to, hindi na maikot. Kanina maikot natin, so may pressure na siya kasi nigpitan natin ng gap na 0.4. So ito yun. So 0.4 mm na sukat natin. Yan. Dapat paggalaw-galaw mo yung ano. Yan, pagpasok, galaw-galawin mo. Pag sobrang higpit, di mo talaga magalaw yun. Oh. Yan. Ito yun. Nakalaw mo yung 0.4 mm na sukat. Okay. So ito na guys, tapos na. So testing natin kung gumagana na ba tong ginawa natin. Okay. So i-testing ko na tong ano. I-post ko yung ano doon. Kung makita natin yung coil kung gumagana na ba tong brake. So i-post ko doon sa loob kung gumagana to ha. Ito na. Ikot siya? Ikaw dire. Ikaw mag-post ko ba para may So yun guys. So nag-engage na yung brake, so may ikot na. Brad, paki-release. So nag-release na, wala na siyang supply guys. So hindi mo talaga maikot yan, no? Tingnan mo, anti-gas. Paki-on. Okay? So nag-engage siya guys. So maikot ko na, di ba? Yan, maikot ko yung motor. Kasi yung brake coil, may supply na siya na 380, nag-engage siya. So hinigop niya yung pressure plate. So yung disc brake natin nag-release. So maikot mo na yung motor. Diba? Freewheeling na siya. Okay, paki-release bye. O ngayon, wala na siyang supply. So nag-release na siya. So itong ano niya, yung pressure plate, inipit niya, pinupos niya yung brake disc. So hindi mo talaga maikot yan. Kahit anong gagawin mo, ikot-ikot mo yan, matigas na yan. Okay?
guys, based sa observation ko sa pag-testing kanina guys, yung natapos natin na inasimbol tong brake, nakita ko yung paghigop ng magnet, medyo may delayed yung ano niya, reaction pag pindot ko sa pag-travel ko sa device, yung makina, medyo mahina yung pag-ano niya, pag-release ng brake. So ang suspect natin dito guys, ito yung rectifier, medyo may kahinaan na yung ano niya. So kasi sa medyo luma na yung rectifier, so palitan na lang natin ng bago. So may dala ko dito na bago guys, so ito na ikabit natin. Ito yung bagong rectifier. So ito ikabit ko to, palitan natin yung luma. So ganito ang pagpalit guys, para hindi kayo malito. Ganito gagawin nyo, ito. So palitan natin. So ito yung bago, ito yung luma. Palitan natin ng bago. So tanggalin mo tong dalawang screw dito. Luwagan mo yan. So isa-isahin mo tanggalin guys. Kung hindi ka pa kabisado, tanggalin mo isa-isa. Saka mo ilipat dito para hindi ka malito. Yun ang pinaka the best na safety na ano, para hindi ka malito. Yan, tinanggal natin yung naka-stripe, ilagay natin sa 1. Kung saan natin tinanggal, dito din natin ibalik. So ito yung nakalagay sa 1. Tapos yung number 2, tanggalin natin. Isang kable lang, lagay natin sa number 2 din. Madali lang magpalit guys, ganito lang. Basta dandahanin mo lang kung ano yung tinanggal mo, yun na ibalik mo kung saan siya nakapwesto. So number 3 guys, dalawang kable yan. So dalawang kable din yung ibalik mo dito. Yan. Saka yung sa number 4, dalawa din kasi nakalagay doon yung fast braking. Okay, yan, balik mo sa number 4. Saka yung number 5, pinakalas, ilagay mo rin sa number 5. Tapos bago ano guys, finalize, hila-hilain mo yung mga kable kung walang mahugot. Kasi pag mag-loose yan, mag-error yan. Problema ka. So ngayon, tanggalin mo na itong luma. So yung screw nya, lipat mo dito. Ganun pa rin screw gamitin natin kasi pareho lang sukat yan. Ayan. So ikpitan. Pero kung kabisado ka na guys, kabisado ka na dito kahit magkano yan, tanggalin mo na, hindi ka mag-record. Kung kabisado mo na yung saan yung fast braking, saan yung supply ng rectifier, saan yung tatlong cable saan nakakabit, walang problema kung kabisado mo na. Pero kung bago ka pa lang, dapat maglista ka para hindi ka malito. Okay, so bago na yan guys, i-arrange natin yung kable, ganyan. So ito guys, may ano pala dito, yung isa pa, may kable dalawa dito. Kung bakit kayo nagtaka na may existing dito, maliban dito sa supply ng motor, yung naka Y 380 volts. Tapos yung ito dito, rectifier lahat. Tapos may dalawa pa dito. So itong dalawa guys, itong dalawa na to, papunta to sa ilalim ng motor. Ito yung thermal
ito yung thermal niya. So may contact din yun papunta doon sa loob, yung sa papunta ng contactor. So yung thermal na yan, pag mag-open to, mag-overheat yung motor, yung thermal na yan mag-open, so papatayin niya yung ano mo, yung buong system ng automatic dito sa transfer car na to. So hindi na siya, para maprotektahan niya yung motor. So ganyan lang. So okay na, tapos na tayo nagpalit ng rectifier. So testing natin ulit kung okay na ba yung higop ng magnet. Okay, check natin. Motor lang, brake lang. I-post ko doon ang supply, ha. So, brake lang ako ng tao. Okay na? Okay na? Oo. Okay yung higop na. Oo. So yun yun guys. So nakita nyo, pagpalit natin ng rectifier, so medyo okay na yung ano niya, okay na ang higop ng pressure plate. So ibig sabihin may problema tong rectifier na luma. So ito na yung bago. So okay na. So takpan na natin to. Yun lang. Tapos na. Ang problema natin. Hold me close till I get up.